Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 10 AM edition. Rollout ng Unified 911 System sa buong bansa, minamadali na ng DILG. Target ng Department of the Interior and Local Government na masimulan na sa Hulyo ang paglarga ng Unified 911 System sa buong bansa. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, malapit nang umusad ang pagbid nito kung saan magiging isa na lang ang emergency call na maaaring tawagan ng sino mang nangangailangan sa ang parte man ito ng bansa. Sa tulong din ito, hindi na lang pulis ang re-responde kung hindi pati ang iba pang tanggapan gaya ng Bureau of Fire Protection. Lalatagan din aniya 911 system ng mga pinakabagong innovation kabilang ang streaming at geolocator, oras na maging operational, inisyal na pagaganahin ito sa Region 1, Greater Metro Manila, Region 7 at BARM. Pipid out na natin din ang Unified 911 system para sa buong Pilipinas. Unified na. Ngayon kasi 35 ang emergency call numbers. Kung pupunta ka sa Quezon City, anong number sa Quezon City? 122. 122. Pag pupunta ka ng Makati, anong Makati? Iba rin. Ang San Juan, iba rin. So gagawa natin, ano na siya, centralized. So the clock starts ticking once the dispatch of the 911 sends it to the proper station para mag-respond. And this is a regional basis, hindi lang Metro Manila yan, buong Pilipinas yan. So, ang metrics natin dyan, kung rural, iba, kung urban, iba rin. Samantala, DILG binigyang diin na hindi maaari ang work from home ni former President Duterte. Malabo umanong payagan ang work from home para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla, matapos ang pagkakapanalo ng dating presidente sa mayoralty race sa Davao City. Sinabi ni Remulla na ipapaalam niya sa International Criminal Court kung maaaring ipadala ng Pilipinas ang isang konsul upang manumpo si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang alkalde ng Davao City. Sa kabila ng kanyang pagkakakulong sa ICC dahil sa mga alegasyon ng crime against humanity, si Duterte ay opisyal na idineklarang alkalde ng Davao City. Nanalo si Duterte na may mahigit 662,000 boto, laban sa kanyang katunggali na si Carlo Nograles na nakakuha lamang ng 80,000 boto. Dahil sa kanyang pagkakakulong, ang kanyang anak na si Davao Vice Mayor Sebastian Duterte, ang magsisilbing acting mayor sa panahong wala siya, ayon kay Remulla. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 10 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 11 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.